Sa murang edad, batid na rin daw ni Kim na iba sa karaniwang mga batang lalaki ang kanyang hilig, pati na rin ang itinitibok ng kanyang puso. Wala po akong balak na mag-out. Nakita ko na isang madaling araw sa plaza dito, kasama ko mga bakla. Hindi niya alam na yun yung mga nagugupit ng buhok ko. Inisip, barkada ko. Sinumbong ako sa tita ko. So napadali ngayon yung pag-out. Parang bago ko pa sabihin sa kanila, tanggap na nilang bakla ako. Pero hindi lang ang pagiging bading ang maagang nabatid ni Kim, kundi maging ang kanyang husay sa pagpapatawa. Ako na nagpapasaya ng pamilya ko. Sa mga outing, talagang nagtatawanan sila. Pero hindi rito natapos sa mga pagsubok na pinagdadaanan ni Kim. Taong 2015 naman, nang malamang mayroon pala siyang matinding karamdaman. It's called brain AVM, arteriovenous malformation. Nag-rupture yung akin noong 2015. Siguro dalan nung stress na meron ako that time. So pumutok siya. Luckily, hindi ako na-comatose. Kasi usually mako-comatose ka, hindi ka na magigising. May gamot. Ano siya? Pwede siyang bang mawala? Pwede siyang mawala through brain operation. So brain surgery, Or sabihin bubuksan. Bubuksan na delikado. Oo. Kasi pwede magdugo yung utak mo at hindi na nila maampat. Pwede ding ang Non-invasive. gawin is yung non-invasive laser na meron sa Pilipinas sa gamma knife ang tawag. And it's so expensive, 700,000 pesos. Maswerte nga raw na nabuhay pa si Kim sa pagputok ng isa sa mga ugat sa kanyang utak. Kaya sa ngayon, pag-iingat at tamang kaalaman sa kanyang kondisyon ang kanyang pinangahawakan para magpatuloy sa buhay. I am a positive person, but it transformed me into a more positive na tao when it happened to me. I look at life now differently. Sa patuloy na pagharap ni Kim Idol sa mga hamon ng buhay, nagsisilbi raw gabay ang mga natutunan niya mula sa kanyang mga pagkakadapa. Anong aral ng tunay na buhay ni Kim Idol? Learn from others' mistake. Magtiwala ka sa gut feel, sa inner voice, because maybe that's God telling you something.